Ngayong araw ay alamin natin ang kasaysayan, istorya at kultura ng aming barangay Paysawan. Pero bago ang lahat, ipapakita ko muna ang kingiyaman ng aming barangay. Autumn nights I can find myself in galleries of fires just because I miss you. You don't have to remind me of the pains of circumstance that demand our distance. And I'll be right here in case you need to talk. I'm just a call away from you. Ngayon, ang plano ko ay maglibot-libot at maghanap ng mga impormasyon na pwede kong malaman. Dahil sa totoo lang, wala akong kaalam-alam dito. Kaya ngayon magtatanong tayo sa mga matatanda na dito or pwede tayo maghanap ng mga pwedeng source. Ganon. So, umpisa na natin ang paglalakad-lakad. At ayun na nga, naglakad-lakad na muna ako sa barangay upang maghahanap ng mga tao pwede kong matanungan. Ang kaso, kakahanap ko wala din mga tao sa barangay at bukas na daw yung pasahan nito. Kaya ayun, medyo na problema ako ng konti. At sa totoo lang wala akong nahanap at hanggang sa nakawin lang. Pag uwi ko, naalala ko yung lola ko kaya pinuntahan ko to para pagtanungan at mukha namang marami siyang alam tungkol sa kasaysayan ng barangay namin. At ayun, nandito na nga ako at ayun, kagaya nga ng inasahan ko, may marami siyang alam tungkol sa kasaysayan ng barangay namin. At tinanong ko siya para interview ng kaso tumanggi siya na magpa-video kaya sabi ko iba-blurred ko lang yung mukha niya at ano ko lang yung mga sasabihin niya. I-re-record or i-re-retype ko na lang. Ayun, yan na lang gagawin ko. Okay, bye. Nagtanong na nga ako kay Lola at ang una ko itinanong ay kung ano ba yung mga kultura at kaugalian ng mga kabarangay namin noong araw. At ito ang sabi niya. Pagka naman gusto mo ng kasayahan, naglulupak lang ang panahon noon. Yung tinatawag na nilupak na saging. Kaugalian ng mga tao dito, yun nga, bayanihan. Katapos pagka sa kasayahan naman, may dalaga at saka binata, nag-ano lang sila, yung nagtutupak lang sila, tupak. Tapos merong mga pag may kasayahan naman, sayawan. Yung sayawan sa plaza. Nanonood yung mga binata, susunduin yung mga dalaga sa kabilang baryo. Dadalhin dito. Kaya ilan yung bahay dito dati? 8 lang. 8. Ganun nga yung mga kaugalian dito na inabutan ko noon. Pagkatapos ng tanungan sa kultura, ay tinanong ko rin agad si Lola kung mailalahad niya ba sa akin ang kasaysayan ng aming barangay. At ang sabi niya lang ay ibibigyan niya ako ng libro na maglalahad nun at aralin ko na lang iyon. Ibinibigay ko to sa'yo para malaman mo ang buong kasaysayan ng Barangay Paysawan, Bagak, Bataan. Pagkatapos kong makuha ang libro, agad ako umuwi upang aralin yon at ito ang laman ng librong yon. Sa aking pagbabasa ng libro, ito ang aking natuklasan. Ang Bagak ay isang economic asset din. Noong 1920, ang Paysawan ay naging isang maliit na lungsod na may pagkatatatag ng Caldwell Gibson, isang lumber company. Isang korporasyon kapital na pinamumunuan ng mga Amerikano. Dahil sa negosyong ito, agad itong lumago dahilan upang ideklara na ang Paysawan ay isa ng regular na baryo ng Bagak. Sa loob ng 4 na taon, ito yung naging sentro ng iba't ibang lahi sa Bataan. Ito din ay dinagsa ng mga mangangalakal at negosyante sa lugar at nagpatakbo ng mga kalakal tulad ng sari-sari store, hardware, drugstore at iba pa. Kalaunan, nagtayo din ng mga pasilidad kagaya ng pampublikong paaralan, movie house, hospital, planta ng yelo at pier kung saan nagagamit ng mga kargo mula sa Maynila at Estados Unidos. Taon-taon, ang komunidad ay nagdaraos ng makukulay na pagdiriwang ng Rizal Day sa July 4. Sa araw na iyon, nanguha sila ng mga banda at palabas kasama ang mga beauty contest. Noong 1925, ang buong baryo at lahat ng mga kabubuhay doon ay natubok ng isang malaking apoy.
Sa ngayon, bakas na lamang ang natitira sa maliit na lungsod ng Paysawan. Dahil doon nabuo ang isang teorya, magkatapos ng malaking sunog ay inabandona ang isang baryo ng Paysawan. Hindi nagtagal, may ilang taong bumalik sa nasirang Paysawan upang ito ay buuin muli, na noong panahon na yon ay sakop na ng Barangay Saysay. Sa aking pagsasaliksik, bigla akong nakita ang isang papel na nakaipit sa librong aking kinuha. At ito ay naglalaman kung paano naging isang barangay ang aming lugar. At ito ang sabi. Ito ay kwento ni Daniel N. Habal, o tinatawag namin bilang si Amamang Dam. Noong araw, ang Paysawan ay isang sityo lamang ng Barangay Saysay. Dahil sa pagmamahal ni Amama sa Paysawan, palagi siya nag-iisip kung ano ang makabubuti dito. Isang araw, si Amama at ang kanyang kaibigan ay nagkwentuhan kung paano ito ihiwalay sa Barangay Saysay. Naisip ni Amama na gumawa ng isang resolusyon na magpapatibay upang ito ay mahiwalay. Upang ito ay magawa, itinala niya ang mga naninirahan dito buhay man o patay upang maging sapat ang bilang at ito'y pinagtibay sa kanilang paglagda. Noong panahon na yon, ito'y pinangungunahan ni na Teniente del Barrio, Emercio Flores, Eranicio Tiaño, Bernardo Quintos Jr., Minoy Pega, Ignacio Pega, Tevan Pega at President's Officer Daniel Habal. Noong ito'y matapos na, sila ay lumuwas ng Maynila at dumiretso sa Malacanang upang itatag ang kanilang resolusyon sa mahal na Pangulong Ferdinand Marcos. At dala ng pag-asang maisa sa katuparan ito, dinidig ng langit ang kanilang hiling. At mula noon ay naging isang barangay na ang Paysawan. Subalit hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Nag-asam si Amama na magkaroon ng isang kapistahan sa lugar. Sa tulong ng mga kakilala, ibinigay dito ang padron ng Lourdes. Dahilan para ito ay magkaroon ng kapistahan kada ika-11 ng Pebrero. Sa araw na iyon, nagumpisa na ang unang kabanata ng lugar bilang isang ganap ng Barangay Paysawan. Sa aking pananaliksik at pag-aaral at pagkalap ng mga impormasyon, bagamat ito'y mga luma na, ito'y patuloy na magiging hiwaga hanggang sa mga susunod na kabanata.